Maayong hapon, Mindanao, adlaw Miyerkules, Agosto 16, tuig 2023. Live, gikan sa Brigada TV Studio, General Santos. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita, gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Rona Mohemulta, ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Usa ka sundalo ang patay samtang 7 ang angol human gi-ambush sa wala mailhing mga lalaki. Ang convoy sa Vice Mayor sa Basilan nga paingon unta sa usa ka feeding program. Ibrigada mo, Katrina Aninyon. Patay ang isang sundalo habang 7 naman ang sugatan, kabilang narito ang isang pulis sa pananambang sa may barangay Ulitan Kayapukan sa probinsya ng Basilan. Ito naman ay kinundena ng Western Mindanao Command na isang akto umano ng terorismo. Ayon sa ulat ng Western Mindanao Command o WASMINCOM, nangyari umano ang insidente habang nakakonvoy ang sasakyan ng Kayapukan Vice Mayor Amadin Baharim at ang tropa ng 64th Infantry Battalion at ilang miyembro ng Joint Peace and Security Team papunta sa nabanggit na barangay upang suriin ang lugar na kung saan aasahang gaganapin ang outreach program ngayong Agosto 18, araw ng Biyernes. Ngunit pagdating umano sa lugar ng biglang pinaulanan ng bala na ang mga sasakyan ng sundalo at sasakyan ni Vice Mayor Baharim na nasa 10 armadong kalalakihan. Umabot sa 5 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at kalaban na ikinasugat ng 6 na sundalo, isang pulis at ikinamatay naman ng isang sundalo. Sa ngayon ay naalam pa ng otoridad kung anong grupo ang nasa likod ng pananambang at ang motibo sa insidente. Ito si Brigada Katrina Aninyon, in the heart of changing lives. Brigada News. 30 ka mga vendor sa Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental ang nakadawat og livelihood assistance nga 300,000 pesos gikan sa gobyerno. Ibrigada mo, Jessa May Serino. Mapasalamato ng 30 ka mga vendor sa Pintatagan Welcome Park, Banay-Banay, Davao Oriental sa livelihood assistance nga gitunol kanila sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ug probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental. Nasayran nga sa kinatibuk ang 300,000 pesos, 200,000 niini gikan sa DSWD samtang ang 100,000 pesos gikan sa panulanan sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental. Natigayon ang maong programa kauban usab ang Provincial Employment Service Office kon Peso Davao Oriental isip suporta sa pagpakunhod sa kalisod sa panginabuhi sa mga katawhan sa Davao Oriental. Dugang pa, gikan na yun usab ni Davao Oriental Governor Nino Uy o nga usa kini kalakang aron sa pagsuporta sa probinsya sa padayong kalambuan usab sa turismo niini. Dino sa usab sa mga ginapakusga na sektor ni kanhing Governor Corazon Malaniaon. Gawa sa pinansyal nga tabang ang mga vendors makakuha usab o suporta gikan sa naganilaing mga capacity development programs. Kini nga mga programa mag-focus sa paghatag kaalam sa pag-upgrade sa ilang mga kahanas sa natad sa pagnegosyo isip usa sa mga economic o tourism drivers sa probinsya. Balita gikan diri sa Mati City, kini si Brigada Jessa May Sereno, in the heart of changing lives, Brigada News. Gibutyag sa Department of Trade and Industry kon DTI Davao nga mayorya sa mga establisimento sa rehiyon ang 1% sa compliance sa suggested retail price kon SRP. Sumala kang DTI Davao Assistant Regional Director Romeo Castañaga nga pinaagi sa ilang regular price monitoring sa basic prime commodities ug standards, madetermina nila kadtong mga establisimento nga compliant sa SRP nga gihatag sa ahensya. Nagapahigayon og monitoring ang DTI Davao matag semana sa mga key cities ug mga lugar sa rehiyon. Pamaagi matod pa nila kini aron nga masigurong walay paglihok sa presyo sa mga prime commodities. Sa higayon nga adunay mga establishmento nga dili motuman sa SRP, magpagula ang DTI Davao og letter of inquiry sa price increase. Sa higayon nga dili ma-justify sa establishmento ang pagpasaka sa presyo niini, mamahimo kini nga mapasakaan og reklamo.
Gawa sa mga basic prime commodities, nagpagula na sab ang DTI Davao og SRP sa school supply sa milabay nga Hulyo 25. Ang school supply SRP applicable sa mga notebooks, writing pads, ballpens, pencils, crayons o erasers. Hinuon gitino sa ahensya nga dili tanan nga mga school supplies ang kalakip sa maong SRP ug naka-apply lamang sa mga basic needs sa mga estudyante. Una nang gipahimangnuan ni Roque ang tanang mga bookstores o department stores nga mamaligya lamang og school supplies subay sa SRP nga produkto. 44 anyos nga wanted person sa kasong Cybercrime Prevention Act sikop sa gipahigayong intel-driven police operation sa Barangay Dawo, Dapitan City. Ibrigada mo, Julius Munding. Nagpahigayon og intel-driven operation ang mga personahe sa Dapitan City PNP sa Barangay Dawo, Dapitan City nga miresulta sa pagkasikop ni alias Tin na 44 anyos babae ug minyo residente sa Purok Pantalan, Barangay San Vicente, Dapitan City. Ang pagkasikop gihimo pinagisagahom sa warrant of arrest tungod sa krimen sa paglapas sa Section 4 Republic Act 10175 nga nailhan nga Cybercrime Prevention Act of 2012 nga gidokit ubos sa Criminal Court number 166-2023-DPL nga pinitsahan og Hulyo 31, 2023 nga giisyu ni Honorable Jose Rene G. Dondoyano, presiding judge sa RTC 9 Judicial Region Branch 6 Dipolog City, Zamboanga del Norte nga dunay girekomendar nga piyansa nga mabalor sa 24,000 ka pesos. Ang wanted person ana nakaron sa kustodiya sa Dapitan na PNP alang sa tukmang disposasyon. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Munding in the heart of changing lives, Brigada News. Usapatay samtang duha ang samdan sa pagpamusil sa Balingasag, Misamis Oriental. Samtang sospek nga mag-amahan, sikop sa otoridad. Ibrigada mo, Noel Regestos. Balog na sa selda sa Balingasag Municipal Police Station ang mag-amahan nga sospek sa pagpamusil sa duha ka individual sa may barangay Baliwagan, Misamis Oriental. Sigon kang Balingasag Municipal Police Station, Officer in Charge Police Major Arnold Gaabokayan, nga nasikop ang duha ka sospek pinaagi sa gilusad nga hot pursuit operation. Diin na ila ang mga responsable nga sila Carlito Pabre, usa ka amahan, o ang anak nini nga si Charlito Pabre. Nasairan nga ang amahan mismo ang namusil o ang anak nini ang nagmaniho sa motorsiklo nga gigamit nila isip getaway vehicle. Patay sa maong pagpamusil si Jason Achas o ang samaran nga si Alan Balmoria. Dugang pa ni Major Gabukayan nga mag-uhay lang dunay nahitabong bikil tali sa biktima nga si Jason o ang sospek nga si Charlito. Unang hinungdan sa bikil tali sa sospek ug biktima mao ang ilang paglalis samtang ga-drive og motorsiklo hangtod nga nasumpayan pa ang away nila. Giulat na lang karon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mag-amahang sospitsado. Gaaway ni sila sa kwan, gaaway nila sa dalan, gaaway nila sa motor, ga-drive sa motor, gaaway ba? Naman silingan na nag-aaway dito sa kuban, na nagsumpay ng away, hindi ko na yun sa papa, ni palit sa papa lugar ang bimas ng bata. Nagkandak yung hot pursuit operation, mamuban sa uban nato ang witness, ang to na identify na to ang motong dito sa lugar, na may nakikita yun, mga witnesses nga itong mauban, atong natultulan silang balay, dahil natudlo na yun sa atong testigo sa ang tao, natudlo ang motor nga may gisakyan, so karon na sa atong pusinto. Gikan sa Balingasag, Misamis Oriental, kini si Noel Registos, in the heart of changing lives, Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Nagpahimangno ang provincial government sa South Cotabato nga dili motuo sa mga dokumento nga mikaylap gikan sa mga nagpamatuod nga mga miyembro matud pa sa bagong bansang Maharlika International Incorporated. Ibrigada mo, Jed Sibanes, Gape. Muling nananawagan ang provincial government ng South Cotabato sa mga mamamayan na huwag maniwala sa kumakalat na dokumento mula sa mga nagpapakilalang miyembro ng bagong bansang Maharlika o BBM International Incorporated. Nakasaad kasi sa kumakalat na papel na lehitimo ang BBM International Incorporated at rehistrado mo ito sa Security and Exchange Commission o SEC. Ang mga miyembro nito ay makakatanggap ng food security, free education, free hospitalization, livelihood at cash assistance sa mga senior citizen na may edad 50 years old pataas. Sa inilabas na advisory ng
provincial government ng South Cotabato hindi tutuan na sabing programa ng BBMI lalo na't hangihingi ang mga ito ng 100 pesos na membership fee. Una nang nagbabala si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa publiko laban sa mga scammers na umiikot sa mga barangay at humihingi ng membership fee kapalit ng perang ibinibigay ng di umano ng Maharlika Investment Fund. Hinihikayat din ito ang publiko na agad na i-report sa mga otoridad ang sino mga may katulad na modus at panluloko sa kanilang lugar. Yan ang ulat. Ito si Brigada Jed Semanas Gap in the heart of changing lives, Brigada News. Nahimong highlight sa kasadya sa Timpupo Festival sa Kinabawan City, Cotabato. Ang usa ka tray nga puno sa prutas sama sa durian, rambutan, mangosteen, lanzones, marang, dragon fruit ug uban pa. Nga ang kantidad naa sa 150 hangtod 200 pesos lamang. Ibrigada mo, Lizelle Anyon Banga. Highlight karon sa kasadya sa Timpupo 2023 ang 150 pesos hangtod sa 200 pesos matag tray kung asa pwede nang makakaon og sari-sari nga variety sa durian, gawas pa nga dunay mangosteen, rambutan, lansones, marang, santol og dragon fruit. Makaplagan kini sa bagong abli sa fruit stall sa Kidapawan City Plaza, Cotabato. Sa 150 pesos nimo, pwede nang magsalo sa pangaon og prutas ang miyembro sa pamilya ug managhigalaay apan kun kaya sa tiyan. Pwedeng kaunon nga mag-inusara ang usa ka tray nga nagkalaing-laing prutas. Adunay 15 ka mga stall sa lugar nga gabaligya og mga prutas per kilo man or per tray. Samtang aduna say gabaligya og durian gikan sa 50 pesos hangtod sa 90 pesos matag kilo, depende sa klase. Marang nga tag 30 pesos matag kilo, mangosteen nga tag 50 pesos hangtod sa 80 pesos matag kilo, rambutan nga 40 hangtod 50 pesos matag kilo, santol nga tag 20 pesos matag kilo, og dragon fruit nasa 130 pesos hangtod sa 200 pesos matag kilo. Kahinomduman kanatong Sabado, Agosto 12, formal nga giablihan ni City Mayor Attorney Paulo Evangelista ang fruit stall, di lang aron nga makaplastar ang publiko sa lugar nga makakaon og prutas, kundi aron matabangan usab ang mga fruit growers nga mabaligya ang ilang harvest. Abli hangtod sa Agosto 18 ang fruit stall, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Gikan dinhi sa Kidapawan City, kini si Brigadang Lizelle Anyon Banga in the heart of changing lives sa Brigada News. Sa ika-28 nga semana sa ginapahigayong end stunting now activity sa Brigada Jensan, nga gipahigayon sa Dr. George Reyeca Hospital Family Planning Unit, 59 ka mga mabdos nga usab libreng natagaan og infant kits. Ang maong kalihukan ilawom sa Mother and Child Advocacy sa brigada kung asa buot sa kumpanya nga maghatod og tabang og kaalam ngadto sa mga mabdos aron nga modako nga himsog ang ilahang mga anak. Gawas sa paghatag og pagkaon og mga infant kits, aduna usab promo kung asa adunay makadawat og 1,000 pesos. Lain pang nabunutan ang naka-avail og libreng ultrasound og may dance challenge pa kung asa nagpili og 5 ka buntis nga modawat sa challenge nga nakadaog og cash prize. Padayon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og ginabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000037840172 ug alang sa in-kind donations. Ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mong dangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Mao na ang mga naglangkob nga mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Rona Mohemulta in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mindanao.